Hello at welcome back sa Kapit Katusok Podcast. Nagbabalik ang inyong favorite host, Lance. And for today's episode, meron tayong mga kapwa medtech students from Med 232 na magpapalawak ng ating kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nariyan si King Sairi Nicole, Ebora Dwayne Lance, Vien Chasim Kayapan, Atinaha Gwen Francois, and Mary Nicole Estrada. So, at dahil alam kong mahal na mahal niyo yung Pilipinas, usapang kasaysayan naman tayo. Ang ating guest students ay magbabahagi sa inyo ng mga batas ukol sa wika. Simulan mo na, Sai. So guys, alam niyo ba kung ano yung batas bilang 74 at yung ordinansa militar bilang 13? Alam niyo ba? Hindi. So dun sa batas bilang 74 is noong ika-21 ng Marso, 1901 is dito daw itinatag ng mga Amerikano ang sistema ng pampublikong paaralan sa Pilipinas at ipinahayag din nila na ang wikang Ingles daw ay magiging opisyal na wikang panturo sa mga paaralan dito sa bansa natin. So yung layunin daw nila is turuan ng mga mag-aaral ng 3 R's. Ito yung reading, writing at yung arithmetic. So, napatunayan naman nila na mas epektibo ang pagtuturo ng wikang vernacular na isang wikang katutubo o dialekto dahil daw na mas madali ito maunawaan at maintindihan ng mga estudyante. So, sa kabila ng batas na ipinasa noong ika-21 ng Marso, is hindi pa rin maiwasan ng mga guro na gumamit ng wikang lokal sa pagtuturo ng mga instruction sa estudyante. So, doon naman sa Ordinansa Militar bilang 13 is nung ika-13 ng Hulyo, 1943 is sa ilalim ng mga Hapon ay ipinatupad daw nila yung ordinansang ito na nagtatalaga na yung Tagalog daw at yung wikang Nipongo or yung wika ng mga Hapones ay magiging opisyal na wika ng Pilipinas. Inaris rin nila sa curriculum yung wikang Ingles upang mapabawasan or pahinain ang impluensya ng mga Amerikano dito sa atin. At para din daw palakasin ang presensya ng kultura ng mga Hapon dito sa bansa. So bagamat ipinatupad yung ordinansang ito, is nahihirapan pa rin ang mga Pilipino matutunan ang wikang Nipongo, kaya tuloy pa rin ang paggamit ng Tagalog o iba pang katutubong wika sa pang-araw-araw na komunikasyon ng mga tao. So pagkatapos ng pangalawang digmaan, muli naman bumalik yung wikang Ingles sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Okay. So, for me lang kasi okay lang naman mag-English yung mga kabataan o kahit sino tayo. Pero napapansin ko kasi sa mga kabataan, parang English na English, di ba? So, para sa inyo, ano yung insights nyo sa mga parents na mainly tinuturo yung English sa kanilang pamamahay, sa kanilang mga batang anak? Guys, kahit sinong pwede sumagot. Para sa akin Anong naman, insights okay niyo? lang. Kasi maganda bilang maging bilingual para mas maraming alam yung anak. Pero dapat yung magulang, tinuturo din yung Filipino sa kanilang bahay para mas lumaganap yung ating sariling wika. Agree. So, meron pa bang gusto mag-add? Okay na? So, Personally- thank you. Sige, go. Personally, hati yung reaction ko about doon sa topic na yon dahil first part, maganda siya dahil pwede mo siyang magamit lalo na kapag pumunta ka sa ibang lugar na mainly English ang ginagamit. At the same time, nakakalungkot siya isipin na may mga Pilipino hindi marunong mag-Tagalog dahil ang Tagalog, part na yun ng kasaysayan natin. Part na yun ng Pilipinas at kung sino ka. So, kaya kapag hindi ka marunong mag-Tagalog is parang nawawala na yung part ng pagiging Pilipino mo sa'yo. Gets? Kakapanood na lang yan ng Peppa Pig eh. So, thank you. Moving on. Feel ko marami-rami to kay Nicole. So, go Nicole. Ayun. Guys, alam niyo ba na noong taong 1935 nang unang naisip ang konsepto ng paglikha ng isang wikang pambansa? Siyempre, hindi niyo yun alam. So, sa 1935, sa Ligang Batas ng Pilipinas, o mas kilala bilang sa Ligang Batas 1935, Artikulo 14, Section 3,
Itinadhana na ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa paglikha ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika, at ito yon na itinagubili ni Pangulong Manuel L. Quezon sa Pambansang Asambleya na lumikha ng isang surian ng wikang pambansa. And take note guys, may response ang Asambleya patungkol dito na kanila namang isinasaad na pinagtibay nila ang Batas Commonwealth bilang 184 noong November 13, 1936 na siyang lumikha sa surian ng wikang pambansa o Institute of National Language. At guys, alam nyo ba na sa parehas sa taon din na yon na itatag ang SWP? Noong November 13, 1936, ang gawain ng SWP ay magsagawa ng pag-aaral ng mga dialekto sa bansa para mapaunlad at mapagtibay ng isang pambansang wika batay sa isa sa mga umiiral na wika at meron tayong 8 miyembro. Yung 8 miyembro na yon, yun yung nagsisimbolize ng 8 rehiyon sa ating bansa. After nun, kasunod mo na yung LWP na naipatupad noong 1987 at ito naman ay linangan ng mga wika sa Pilipinas or Institute of Philippine Language. At kilala nyo ba kung sino yung pangulo na naglagda nun? Siyempre hindi ulit. So ang pangulo na naglagda nun ay si dating Pangulong Corazon Aquino. At matapos ang 4 na taon ay pinalitan ng KWF ang LWP. Itinatag naman ang KWF noong Agosto 14, 1991 sa ilalim ng Republic Act 7104. At guys, ang ginagawa ng KWF, sila yung nagsasalin ng mga documents or teksto at pananaliksik ukol sa wikang Filipino. At importante rin na malaman natin na ang kasalukuyan tagapangulo ng KWF simula pa noong taong 2003 ay si Virgilio Almario Rio Alma. Okay. So, dahil nabanggit mo si Manuel L. Quezon, to quote a great philosopher named Tony Fowler, Daddy. Dumakoy naman tayo sa ama ng wikang pambansa at iba pa niyang nagawa kay Vien. Okay. So, ayun, katulad ng nabanggit kanina, na ayon sa ikatlong section 14 na artikulo, gumawa sila, di ba, ng hakbang tungo sa paglikha ng isang wikang pambansa. Kaya simula noong 1936, nagsimula na silang magsuri. Hanggang sa December 30, 1937, doon na ipinahayag ni dating Pangulong Quezon na yung wikang pambansa raw ay ibabatay sa Tagalog. Alinsunod ito sa Batas Commonwealth bilang 184 sa bisa ng Saligang Batas 1935. So, alam niyo ba kung bakit Tagalog? Hindi. So, Bakit? Tagalog now kasi madalas na ginagamit dito, ito sa Maynila at Luzon, kung saan nandito yung sentro ng pamahalaan at komersyo. At isa pang rason is nakakatugon daw ito sa katangian ng isang dinamikong wika. Ibig sabihin, ito yung wikang nakakasabay sa pagbabago ng panahon na patuloy na pagyabong at pagyaman ng wika. Pagkatapos nun, hindi nagtagal noong Hunyo 7, 1940, binago ulit ni dating Pangulong Quezon mula Tagalog, naging wikang Pilipino, na ang opisyal na wika ng Pambansang Pilipinas. Ito ay nakasailalim sa Batas Commonwealth bilang 570. Okay, grabe rin talaga ang ating daddy. So if ever ba maging si Manuel Quezon, wikang Tagalog pa rin ba ang gagawin yung wikang pambansa or meron kayong gustong ibang dialekto, guys? Ayaw ba? Wikang Becky na. Becky, I feel ko maganda yan. Sa tingin nyo, ano yung magiging natin dyan? Yung nang magiging lyrics ng Bayang Magiliw. Edi sirang-siraan na tayo. So, grabe talaga. So, feel ko, may i-add din si Gwen. Ano naman yung sa'yo, Gwen? Tama yan. So, di ba pagkatapos na nga ng ibinahagi ni Vien na nabago na ang wikang pambansa natin mula sa Tagalog, naging Pilipino ito, dahil may mga batas akong ibabahagi sa inyo na kung saan mas mauunawaan natin kung bakit nga ba nabago siya. So, una na dito is yung Saligang Batas ng 1973, Artikulo 15, Section 2 at 3. So, dito sa unang section, yung Section 2, maaaring mabago pa raw ang pangalan ng Pilipinas or ng bansa natin, pambansang awit, lalo na kung ito ay sumisimbolo sa ating kasaysayan, pamumuhay at tradisyon. Ngunit ito ay maaari lamang maipatupad kung papalitan din ang ating konstitusyon at hindi ito pwede palitan ng kung sino-sino lamang.
Samantalang sa Section 3 naman, ipinatupad dito na ang konstitusyon ay nararapat na isalin daw sa ilang wika, tulad na lamang ng Pilipino, Ingles, mga wikang ginagamit ng mahigit 50,000 tao dito sa Pilipinas, Espanyol at Arabika. At sa panahon kasi na ito, Pilipino at Ingles pa ang opisyal na wikang pambansa natin. At sa pangalawang batas naman na ibabahagi ko sa inyo, ito ay yung Saligang Batas ng 1987, Artikulo 14, Section 6. So dito sa batas na to ay nagsasaad na ang pambansang wika natin ay papalitan ng Filipino. So mula sa Pilipino na may P, gagawin na siyang Filipino na may F. At ito ay binago upang linangin at mas lalong yumabong ang wikang Filipino. Ang wikang ito ay gagamitin sa mga opisyal na transaksyon, lalong-lalo na sa pagtuturo sa mga paaralan. Okay, thank you, Gwen. So, before tayo mag-move on sa ating last katusok, so if mababago nyo naman ang name ng Pilipinas, anong ipapalit nyo naman? What if tanong natin kay Rosmar kung anong gusto niya? Ay, o nga, katusok din pala yun kasi Yes. nag-aaral siya ng medtech. Total, tatakbo din siya, di ba, sa Senado? Panalo na yan, tatalo niya na yan si Bongo. O gusto niya palit na rin siya sa ICC. Eto, hindi to magpapapunta sa ICC. Dwayne. Salamat, Ginoong Lance. So, pag-uusapan ko ang dalawang importanteng batas tungkol sa ating pambansang wika, ang Filipino. So, unahin muna natin yung kautosang pangkagawaran bilang 22 na nilabas noong 1987 ni Kalihim Lourdes R. Kisumbing. Hindi ko sure kung ganun talaga yung spelling ng pangalan niya. Pero siya yung kasama siya sa DECS o Department of Education, Culture and Sports. So, ang kautosang ito ay nagsasabing dapat gamitin ang salitang Filipino, hindi Tagalog, hindi Pilipino, kundi Filipino kapag tinutukoy ang ating pambansang wika. Ipinapakita lang nito na talagang itinataguyod ang Filipino bilang ating wika, alinsunod na rin sa Saligang Batas ng 1987, kung saan nakasad sa Artikulo 15, Section 6 at 7 na ang Filipino ang wika ng Pilipinas. Pero hindi lang yan. Mayroon ding kautosang tagapagganap bilang 335 na pinirmahan ni dating Pangulong Corazon Aquino. So, dito, itinakda ng Filipino ang dapat na gamitin bilang opisyal na komunikasyon at transaksyon ng gobyerno. Ibig sabihin, hindi lang sa mga paaralan ginagamit ang Filipino, kundi pati sa mga opisina at pampublikong lugar. Kaya kung pupunta man kayo sa government offices, katulad ng, kunyari, magbayad kayo ng tax, expect mo na Filipino ang gagamitin na language. Kaya sa mga batas na ito, pinapalakas talaga ang ating pagkakailanlan bilang mga Filipino. Yan, thank you. Ayan, thank you. Feel ko hanggang dun muna siguro since marami-rami tayong pag-uusapan. So, abangan next week at dahil sobrang init nga, ang ating next aking naimbitahan ay ang Queen ng Palamig. Walang iba kundi si Queen Siang. So, ano yan? Look forward to that. So, that's it. This is the Kapit Katusok Podcast. Goodbye, everyone. Thank you.